Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco, shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gamitin ito sa kabaligtaran. Sure enough, mas nataranta ang dalawa ng sabay. Tama na yan, baliktad ang gamit mo. Ngumiti si Han Sanchen, ang pagbuo ng kastilyo ng tiyan mo ay napakalakas. So, we use it in reverse. The formation still absorbs the energy of USL and maintains its operation, but I put it on our cloth bag at the eye of the formation. I don't expect our formation to attack the enemy, but the enemy wants to break it. Our formation will inevitably break our formation. Kung gayon, hindi ba ang pormasayon na ito ay likas na nagiging pormasayon upang protektahan tayo? Pagkarinig sa sinabi ni Han Sanchen, biglang natauhan si Hyjin. Orihinal, ang pagbuo ng Chanmo Castle ay malamang na isang semi-offensive formation na nakulong sa mga tao. Sino mang gustong makaalis sa pormasayon na ito ay kailangang guluhin ang operasyon ng pormasayon. Ngunit sa kabilang banda, kung ang pormasayon ay umiiral sa isang tiyak na lugar, kung gusto mong sirain ang lugar na ito, dapat mo munang alisin ang pormasayon, at ang pormasayon ay gumaganap din ng isang reverse protective role. I'll go, kaya mo pa ba itong gawin? Napatulala ang lalaking may peklat. Bagamat naiintindihan na niya ito ngayon, alam niya na kung kailangan niyang pag-isipan ito, malamang na nasa harapan niya ito, at hindi niya kailanman maiisip na mag-isip ng ganoong laro sa kanyang buhay. Ito ay talagang kahanga-hanga. Ang mga mata ng pormasayon ay iyong maliit na itim na patpat, ibig sabihin ay malalaman mo kaagad kung mayroong anumang kaguluhan sa labas. Tumango si Han Sanchen, noon, hiniling ko sa mga kapatid ng langgam na maghukay ng maraming lihim na daanan sa ilalim ng lupa. Ang layunin ng pag-iral nito ay pahintulutan ang Han Sanchen na mag-react kaagad kapag siya ay inatake sa pamamagitan ng maliit na black stick induction formation, at kasabay nito, kapag nalaman niyang kailangan at angkop na umatake, maaari siyang umatake ng mabilis. Sa ganitong paraan, ang Yetian City ay katumbas ng pagkakaroon ng mga mata at kamay, masasabing higit pa sa sapat na harapin ang mga mapang wasak na aksyong inilunsad ng kaaway matapos matigil ang matinding lamig. Pinuno, nakakamangha, diretsong nag-thumbs up si Daoskar. Ngumiti din si Hyjin at walang magawang umiling, sa gayong matalinong kaaway. Hindi katakataka na ang kuta ng tiyan mo ay madali niyang nawasak noon, at ito rin ang dahilan kung bakit napapaligiran ito ng milyon-milyong tropa, ngunit pagkatapos ng ilang araw na pakikipaglaban ay wala pa ring malaking resulta. Malas talaga kung sino man ang kalaban niya. Bumantong hininga din ang commander ng langgam na si Bashi, mukhang bata si Mr. Han, pero sa totoo lang, para ka talagang matanda. Ang iyong mga tauhan ay nabuhay ng paulit-ulit. Ang isang tao ay maaaring maglaro ng isang laro ng patay na chess na buhay, na isa ng kahanga-hangang kasanayan, ngunit ang Han Sanchen ay maaaring maglaro ng patay na chess ng ilang beses, na sadyang kahanga-hanga, at sa parehong oras, siya ay lihim na nangungulila sa kanyang napakalakas. Marahan na ngumiti si Han Sanchen, huwag kang umutot ng bahaghari. Naging abala ka buong araw, magpahinga ka na, bukod pa rito, ang mga kapatid na nagkunwaring negosyante kaninang hapon, tandaan mong gantimpalaan ang iba. Noon, hiniling ni Han Sanchen ang mga tao mula sa regiment ng kabalyerya na magpanggap na mga negosyante. Walang paraan, lahat ng tao sa Yetian City ay kilala sila, kaya para makamit ang epekto ng pag-arte, kinailangan ni Han Sanchen na magpadala ng ilang estranghero. Ang cavalry regiment ay natural na ang pinakamahusay na pagpipilian. Hey, don't worry, leader, talagang kailangan para sa mga kapatid ko na magtulungan ng maayos. Tumango si Han Sanchen, at pinaalis ang lahat na may kaway ng kanyang kamay.
Habang sinimulan niyang itulak ang 5 elementong bato ng Diyos gamit ang isang kamay upang magpatuloy sa pagtakbo, habang nakapikit ang kanyang mga mata at sinimulang paandarin ang porma sayon. Sa parehong oras, nararamdaman niya ang mga pagbabago sa buong porma sayon sa pamamagitan ng maliit na itim na stick sa lahat ng oras. Once na may pagbabago sa porma sayon, mararamdaman niya agad, kasabay nito, ang tropa ng langgam ay nasa tabi niya, at ang temperatura sa lupa ay magiging mababa. Ilagay ang mga ito sa tabi niya. Isa ay upang maging malapit sa 5 elemento Diyos bato ang nakakalat na apoy ay maaaring tumaas ang pangkalahatang temperatura. Siyempre, isa pang dahilan ay maginhawa para sa Han Sanchen na ipadala sila upang lumaban anumang oras. Isang bato 2 ibon. Sa oras na ito, gulat na gulat pa rin ang mga tao sa lungsod, siyempre bukod sa shock, tuwang-tuwa din ang lahat. Ang dahilan ay napakasimple, sa ilalim ng matinding lamig, ligtas at maayos pa rin ang Yetian City, kahit papaano. Ang Panginoong Luo, na walang suot na tela mula sa mga sikat na tindahan, ay ginagamit ang kanyang katawan upang sabihin sa kanila ang sagot at ang katotohanan. Ang mga tao ay ganap na natigilan. Tinansya nila na walang nag-iisip na darating ang matinding lamig, at ang Yetian City na iyon ay lalaban sa matinding lamig sa paraang ito. To be precise, ang Han Sanchen ay lalaban sa matinding lamig sa ganitong paraan. Sa oras na ito, ang hukbo sa labas ng lungsod. Nagsimula na ang matinding lamig, at natural na nanunuya ang mga tao sa tolda na naghihintay na magulat ang mga especially iya sa labas. Sa oras na ito, sa ilalim ng matinding lamig, ang mga nasawi sa Yetian City ay magiging lubhang kawili-wiling mga numero. Tama, tingnan natin kung si Han Sanchen ang security guard o ang security guard. Ang security guard ay kamumuhian ng mga tao, at ang security guard ay magpapababa ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ito ay 2 baso ng laso na alak, kahit anong piliin niya, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Kuya Gausei, si Han Sanchen ay parang tipaklong sa iyong mga kamay, maaari mo siyang kurutin kahit anong gusto mo. Habang masaya ang karamihan, natural na hindi nila nakakalimutang purihin ang kanilang mga nakatatanda. Bahagyang ngumiti ang matanda, hindi naman masyadong mapagmataas, pero halatang masaya. Walang tatanggi sa matatamis na usapan at pambabola. Sa sandaling ito, huminto ang ilang nagmamadaling figure sa labas ng tent, at lahat ay nanambalik ang kanilang lakas, halatang bumalik na ang mga especially iya na lumabas para mag-imbestiga. Dali-dali nilang inutusan ang mga tao mula sa labas na pumasok, at sigurado, ang spy team nila ang bumalik. Paano ang mga nasawi sa Yetian City? Mas marami bang namatay ang karaniwang tao, o mas namatay ang tropa ni Han Sanchen? Ilang executive ang unang nagtanong. Sumulyap ang kapitan ng pangkat ng especially iya sa matanda, ibinaba ang kanyang ulo, at lumuhad sa lupa. Kuya Chi, bumagsak na ang matinding lamig, ngunit. Pero ano, gayunpaman, hindi namin alam ang mga nasawi sa Yetian City sa ngayon. Hindi ko pa alam. Nang hindi na hinintay na magsalita ang matanda, tumayo ang isang executive at galit na sumumpa, anong kinakain mo? Hindi mo matukoy ang mga nasawi sa Yetian City. Ang matanda ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay, pinatigil ang lalaki, tumingin sa kapitan, at sinabing, may problema ka ba? Mas mabuti pang yayain ang matanda na lumabas ng tent, ang maliit, hindi masabi ng maliit. Pagkahulog ng mga salita, ibinaon pa ng pinuno ng pangkat ang kanyang ulo, na nakaramdam ng hiya kahit sandali. Walang hangin ang matanda sa oras na ito, dali-dali siyang tumayo at naglakad palabas. May grupo, di na nagmamadaling sumunod at lumabas ng tent. Nang dumating ang isang grupo ng mga tao sa labas ng tent at tumingin sa Yetian City, sila ay lubos na natulala. Kaya lang kung ikukumpara sa katangahan ng Yetian City, ang kanilang pagkatulala ay naglalaman din ng pagkabigla, ngunit mas maraming pagdududa. Anong kalokohan ito? Yan ba ang Yetian City? Paano naging bola? Champagne, anong kalokohan ang ginagawa ng bastard na Han Sanchen na yan? Ginamit ba niya ang tela mula sa isang sikat na tindahan para balutin ang isang buong lungsod? Nang marinig ng matanda ang pagkabigla ng kanyang mga nasasakupan, bahagyang nangagat ang mga ngipin ng matanda. Medyo komplikado din ang hitsura ng espesyal na sugo, elder. Ang Han Sanchen na ito ay talagang matalino, gumamit ng napakalaking paraan upang makatipid ng tela, ngunit, sa sinabi niyan,
ang pamamaraang ito ay talagang mapoprotektahan ang mas maraming tao mula sa matinding lamig na may pinakamababang dami ng mga materyales, malamig. Tahimik na tumanggo ang matanda, sa katunayan. Gayunpaman, ito ay mayroon ding isang nakamamatay na kahinaan, ang sabi ng sugo. Ang sabi ng matanda, tulad ng isang shell ng pagong, talagang ligtas para sa pagong na umatras sa shell, ngunit ito ay nangangahulugan din na binawi niya ang kanyang ulo at lahat ng bagay at nawalan na siya ng kakayahang ipagtanggol. Ang espesyal na sugo ay nagsabi, ang espesyal na sugo ay direktang nagpadala ng lahat ng mga sundalo, ang tropa ng lahat ay direktang nagsabi, ang espesyal na sugo ay nagsabi, ang tropa ng lahat ay tuwirang nagpadala ng mga sundalo, tela ni Sanchen. Gayunpaman, kung ito ang kaso, ang mga tao sa Yetian City ay maaaring. Ang matanda ay nanunuya, kung sila ay mabuhay o mamatay ay walang kinalaman sa atin. Bagamat nakakalungkot na mawala ang Yetian City, ngunit hindi na ito maitatayo. Tumanggo ang espesyal na sugo, naiintindihan ng subordinate na ito, ang subordinate na ito ang mag-oorganisa ng tropa ngayon. Sandali lang, nagtaas ng kamay ang matanda, nagmamadaling. Tumalikod ang espesyal na sugo, ano pa ba ang maiuutos ng nakatatanda? Magpadala ng mas maraming tao, ang ibig sabihin ng kahinaan ay na magkakaroon siya ng ambush na naghihintay doon. Tumanggo ang matanda, naiintindihan ng nasasakupan na kung isasama ng nasasakupan ang mga tropa, tiyak na masisira nito ang tela ng Yetian City. Well, I am here to watch the whole process, waiting for your news. Yes, pagkatapos ng mga salita, nagmamadaling dinala ng special envoy ang mga tao. Sa panig ng espesyal na sugo, ang taliba ay nagtipon ng mapilit. Kahit na ito ay isang simpleng gawain lamang ng pagsira sa tela sa Yetian City, ang espesyal na sugo na nakakaalam ng kahalagahan ng gawain at ang matanda na personal na nagmamasid at namamahala sa labanan ay napakalinaw na ang pagkilos na ito ay dapat na perpekto. Ang taliba ng 80,000 elite na tropa ay sumunod sa kanyang mga utos at umalis patungo sa Yetian City. Damn it! Kapag nakarating na tayo sa lugar, agad na sasalakayin ng taliba ang tela ng Yetian City, at pagkatapos nito, sabay-sabay na sasalakay ang reserve troops, pinipigilan ako sa sinumang darating para pigilan tayo. Ang espesyal na sugo ay nakasakay sa isang itim na hayop, mukhang napakabangis, na may walang pangalan na galit na nag-aalab sa kanyang puso, kahit na ang sobrang lamig ay hindi kayang labanan ng ganito, sa lahat ng ito ay maaaring labanan ng Han, sa henkit tulad nito. Matagal na niyang pinigilan ang lahat ng kanyang lakas, at ngayon ay nagkaroon siya ng pagkakataon na talunin si Han Sanchen, kaya natural na ayaw niyang palampasin ito. Oo, hayaan mo ng kaunting pansin ang mga tao sa reserve team, kung may mga ganyang halatang defensive loopholes, siguradong sisikapin ng kalaban ang lahat para ipagtanggol sila, dapat tayong maging ganap na handa at handa sa anumang pag-atake na maaaring umatake sa atin, tugon. Oo, sa sandaling malapit na sila sa Yetian City, sa utos ng espesyal na sugo, ang mga tropa ay direktang hinati sa dalawa. Isang katawan ang direktang lumipad, umatake sa tela sa kalangitan sa itaas ng Yetian City, at isang katawan ang direktang sumugod sa ilalim ng Yetian City, naghihintay kasama ang mabibigat na tropa upang harapin ang iba't ibang pag-atake. Superior. 10,000 mga sundalo sa langit direktang nilaslas ang tela sa Yetian City. Ang espesyal na sugo ay tumingin din sa paligid na kinakabahan sa lahat ng oras. 100 metro, 50 metro, 10 metro, 1 metro, palapit ng palapit, ngunit lalong nalito ang puso ng sugo. Bakit wala pang atake ng kalaban? Gayunpaman, ang mga pagdududa ay nabibilang sa mga pagdududa, ngunit ang espesyal na sugo ay mas masaya pa rin. Hinihiling niya na hindi makapag-set up ng anumang depensa si Han Sanchen, na magpapadali para sa kanya na direktang atakihin ang kalaban, mas simple at mas malakas. Boom! Ang mga tropa sa himpapawid ay matagumpay na naabot ang tela sa itaas ng Yetian City, nagbomba sila ng ligaw, o naglaslas ng mga kutsilyo. Saglit, pabayaan ang tela, natatakot ako na kahit isang tumpok ng bakal ay maaaring gawing putik sa ilalim ng open sibong ito. Ngunit nang maisip ng lahat na ang tela ay malapit ng putulin, isang kakaibang bagay ang nangyari. Dang 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 dang. Sa tela na wala man lang, nang tamaan sila ng kutsilyo, biglang bumangon ang bilog ng liwanag,
Pagharap sa hindi mabilang na mga pag-atake, sila ay direktang immune sa grupo, at biglang ginawa ang lahat ng mga pag-atake sa wala. Espesyal na sugo, tila mayroong isang uri ng kalasag ng enerhiya na nagpoprotekta sa tela. Nagmamadaling sigaw ng nasasakupan. Kitang-kita ng espesyal na sugo ang eksenang nasa harapan niya, at saglit na nabigla at inis. Damn it, gusto lang bang umasa ni Han Sanchen sa munting energy shield na ito para pigilan tayo sa pag-atake? Mauunawaan ang mga salita at galit ng espesyal na sugo. Pagkatapos ng lahat, ang Yetian City ay napakalaki, kung ito ay protektado lamang ng isang kalasag ng enerhiya na nagiging tunay na enerhiya, ito ay magiging kapaki-pakinabang. Total, bagamat hindi masyadong kumonsumo ng chi ang energy shield, maliit na aspeto lang ito, at hindi naman malaking problema kung gagamitin ito para protektahan ang mga individual. Ngunit kung ang lugar ay direktang tumaas sa 10,000 o kahit na daan-daang libong beses, ito ay mag-iiba, at ang enerhiya na kukunin nito ay magiging napakalaki. Siyempre, ang pinakamahalagang punto ay, kahit na siya, si Han Sanchen, ay isang fucking chi monster, talagang kaya niyang suportahan ang napakalaking energy shield, ngunit paano ang lakas nito? Malinaw naman, alam ng sino mang may utak na mas malaki ang suporta mo, mas maliit ang antas ng proteksyon ng kalasag ng enerhiya. May dalawang poste ng mga bagay, habang ang isang panig ay pinalakas, ang kabilang panig ay natural na medyo mahina. Sa kasong ito, nais ni Han Sanchen na labanan ang 40,000 malakas na pag-atake ng ating hukbo. Mapaglabanan ba niya ito? Masyado ba siyang walang muwang, o tinatrito niya tayo bilang mga tanga? Utusan ng mga tropa na salakayin ako ng mas mabangis. I want him, Han Sanchen, to pay a heavy price for his stupid behavior. Kinuha ng subordinate ang utos, at sa isang kaway ng kanyang malaking kamay, ang mga tropa ng langit ay muling pinagsama ang kanilang lakas, kung masasabing may tentative factor pa rin ang naunang pag-atake, sa pagkakataong ito, halatang iipunin nila ang lahat ng lakas nila, nang walang kahit kaunting atake. Magpakita ng awa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!